Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong segment, ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, ito pong ating bagong segment na ito. Dito po ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page, follow na po kayo. Ito pong segment na ito, ang take ko. Marami kasing message sa akin. Tony, anong take mo dito sa issue nito? Tony, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng isang segment. Regular na po ito araw-araw. Kaya regular nung abangan. Regular nyo pong abangan. Ang take ko. O, simulan na natin. Ano bang take ko dito sa balita na isa sa ilalim na sa court martial itong si Cornel Munggaw? Ayan, mga kabunyog, tama lang naman yan. Tama lang naman yan. Ang take ko dyan, kung anong tatanungin nyo ako, anong take ko, tama lang yan. Ha? Kailangan talagang isa-ilalim yan sa court martial si Cornel Munggaw. Bakit? Seryoso yung ginawa niya eh. Ha? Publicly, hayagan, lantaran, winidro niya ang kanyang support sa Pangulo ng Pilipinas. Ha? Diniklara niya yan sa kanyang post. Ano niya yan? Sinabi niya na wala na daw siyang tiwala sa kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ay ano ka pa naman? Hindi ka naman ordinaryong sundalo. Colonel ang ranggo mo. Pangalawa, nasa ano siya? Hawak niya yung training parang training unit. Sila yung nagtitrain, nagsasanay ng mga tauhan ng AFP. Kaya kumbaga napakasensitibo ng posisyon niya. Dapat matibay yung paninindigan niya sa konstitusyon, sa chain of command. O kaya lang hindi. Mukhang na ito, na-impluwensya ito ng mga DDS na mga retired generals. O, nagdeklara siya ng withdrawal daw of support sa Pangulo ng Pilipinas. Ay yan yung matagal nang pinapanawagan ng mga DDS na mag-withdraw ng support ang military sa Pangulo ng Pilipinas. Kaya lang, siguro napaniwala lang ito si Cornel Munggaw. Siguro napaniwala siya. Simulan nyo na po, maraming susunod na kasamahan nyo. Marami pa pong magdideklara rin ng withdrawal of military support, mga military officers din. Pag sinimulan nyo, mag-i-snowball na po yan. Kaya lang, nung magdeklara siya ng withdrawal ng support, siya lang naman, wala namang ibang sumunod. Wala namang ibang sumunod sa kanya. Siya lang talaga. Kaya parang napasubo siya ng mga DDS Naudyok siya Kaya lang too late na. Matapos siyang magdeklara na hindi niya na raw sinusuportahan ang Pangulo ng Pilipinas, kaagad-agad, nirelieve siya sa pwesto. Tinanggal siya sa unit niya at ngayon nasa custody siya ng AFP. Siguro nasa barak siya. Naman siya, sumunod naman siya. Nang pinapareport siya, sumunod naman siya. Tapos, hinold na siya doon sa barracks ng AFP. Ngayon yata, nag-decide na ang AFP na isa-ilalim na siya sa General Court Martial. Alam nyo mga kabunyog, korte yan, pero military court yan. Court martial nga military court. Kasi pagka mga officials ng military, nakagawa sila ng krimen, offenses, at ang kanilang mga offense o krimen na nagawa ay may kaugnayan sa pagiging military nila, diyan sila lilitisin sa court martial o military court. Kaya sisimulan na daw ang court martial proceedings dito kay General Court Martial Proceedings dito kay Cornel Munggaw Mayroong statement na nilabas si retired General Romeo Poquis. Itong si retired General Romeo Poquis, DDS to DDS. Sabi niya, General Court Martial kay Cornel Munggaw, wala yan. Tanggap niya yan. Kaysa naman mag-retire siya at sabihang walang bi at paninindigan. Ano yan?
Sige, hintayin natin, pero ang nangyari yata dito na napaniwala ito, eh. Umaasa siguro ito maraming susunod sa kanya. Ang problema, sa aktual na nangyari, siya lang naman yung nag-withdraw ng military support, eh. Siya lang. Oh, kaya ano ito, mukhang napasubo lang ito, eh. Abangan nga natin kung anong mangyayari dito kay Cornel Munggaw. Pero yan yung ano, yan yung balita ng AFP. Sisimula na ang General Court Martial, isasailalim siya sa General Court Martial dahil sa kanyang ginawang krimen. Hmm? Tama lang 'yan para hindi siya gayahin, oh. Kasi ang kampo ng mga Duterte, yung mga retired generals, saka retired military officers ng mga Duterte, ginagapang talaga yung mga officials ng military, retired man or active, lalo na itong mga junior officers. Kaya para maging leksyon ito sa iba na huwag tularan, tama lang yan na i-court martial si Cornel Munggaw. Hmm? Ano ito? Um, Hindi naman yung krimen niya kasi hindi naman sa civilian court talaga yan. Ano yan eh, kumbaga, dapat kasi bilang military officer, inaano mo, sinusunod mo yung chain of command. Hindi ka nagbe-break sa chain of command. Hmm? Ano-ano mo, yung Republika ng Pilipinas, duly constituted authorities, ay ito, ano siya, eh, nag-withdraw ng military support sa presidente. Commander-in-chief yan. Kaya lang, akala niya nga siguro may susunod, ay wala naman. Oh. So ito mga kabunyog, anong take ko dito sa pinai-issue na ang warrants, mga warrants of arrest doon sa mga co-perpetrators, ano? Pinapa-issue na sa ICC. Oh. Mga kabunyog, dahil lumabas na yung mga pangalan ng mga co-perpetrators di umano ni Duterte, ni Digong Duterte sa war on drugs, yung mga kaso sa ICC, linabas na yung mga pangalan, hinihiling ngayon ng human rights group, itong International Coalition for Human Rights in the Philippines, hinihiling nito na sa pamamagitan ng tagapagsalita nito na si Peter Murphy, oh, itong si Peter Murphy, sa interview sa kanya, sinabi niya, nire-request o hinihiling nila sa ICC na ilabas na ang warrants of arrest para doon sa 8. O 8 yung pinangalanan. Ang isa doon patay na, si Kaskulan. Di 7. Ang 7 na yon ay si Bato, si Bongo, si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, si dating PNP Chief Albayalde, si dating official ng PNP Vicente Danao, tapos si dating ah, sino pa bang mga kasama doon sa listahan, dating NBI Director Dan Tigueran, at si dating PDEA Chief Isidro Lapinya. Yan yung mga pinangalanan. Yan yung mga pinangalanan na 8. Pero patay na ang isa doon. Kaya hinihiling ngayon ng International Coalition for Human Rights in the Philippines na ilabas na ng ICC yung warrants para sa mga ito. Hmm? Para talagang mapanagot na ang nasabing mga co-perpetrators. Anyway, pinangalanan na eh. Dati kasi redacted yan. Ibig sabihin may cover yung mga pangalan. Ay ngayon, pinangalanan na. So, ang kasunod na dapat ilabas na ang arrest warrants. Yung mga warrants of arrest ng mga yan para maaresto na at mapanagot na. Masyadong na itong International Commission of Human Rights in the Philippines. Kasi ang tagal na ng naghahanap ng hustisya ang mga biktima ng madugong war on drugs ni Duterte. Masyadong matagal na yan. Actually, isinampa ang mga reklamo na yan 2017, 2018 pa. O anong taon na ngayon? Anong taon na? 2026 na. Kaya dapat bilisan na rin ang pagpanagot talaga kasi na rin yung mga testigo, baka mamatay na rin ang mga testigo. Hindi natin alam. Kaya dapat habang nandyan pa sila Las Cañas, sila Matubato,
sila Rina Garma, o dapat malitis na itong mga perpetrators na ito, co-perpetrators. Halimbawa si Bongo, o ang pinakatestigo diyan si Rina Garma. Kaya naka-ready na yung mga testigo, dapat maaresto na itong sila Bato, sila Bongo, sila Aguirre, sila Albayalde, dapat maaresto na 'yan. Kaya tama yung panawagan na ito ng International Commission ah, for Human Rights in the Philippines, para pinanawagan nito na sa ICC na maglabas na ng arrest warrants. Actually, sigurado naman talagang maglalabas ng arrest warrants. Hindi, ano yan eh, parang katulad yan ng kamatayan. Sigurado namang darating ang warrants of arrest na yan, katulad din ng kamatayan. Siguradong darating, hindi lang alam kung kailan. Ang hinihiling nitong ICHRP, International Commission for Human Rights in the Philippines, International Coalition pala, sorry, International Coalition, bilis-bilisan na ang paglabas ng warrants of arrest. Kasi nga, masyado nang napapatagal itong mga kasong ito. Yung mga testigo, baka hindi natin alam. Mga matanda na rin yan sila Las Cañas. Ah, kaya hinihingi ng human rights groups na ito, human rights group na maglabas na ang ICC para maipatupad na, maaresto na sila, ang mga pinangalanang co-perpetrators. Kaya tama lang naman 'yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung panawagan na 'yan ng ICHRP sinusuportahan 'yan ng mga biktima, ng mga abogado ng mga biktima, kasi tama lang naman na mailabas na ang warrants of arrest. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, ang yabang naman itong ang yabang naman itong si Topacio. Naglabas ng statement si Topacio kasi siya yung Deputy National Spokesperson ng PDP Laban, yung partido ni Duterte, Partido Demokratiko Pilipino Laban. Ngayon, naglabas siya ng statement tungkol diyan sa itong paglabas na ng pangalan nila Bato, nila Bongo. Naglabas na ng ang ICC, nilabas na yung mga pangalan ng mga co-perpetrators. Di siyempre, ang ibig sabihin niyan, posibleng lumabas na ang arrest warrants. Posibleng lumabas na ang arrest warrants sa mga itong mga co-perpetrators na ito. Ngayon, ang reaksyon ni Topacio bilang Deputy National Spokesperson ng Partido Demokratiko Pilipino, PDP Laban, "We are ready to fight for our dignity and independence as a nation, vigorously and with every legal means at our disposal." Handa daw sila para ipaglaban ang dignidad at kalayaan ng ating bansa. Wow! Bakit? Bakit ang laman ng statement ni Topacio? Handa na daw silang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Kasi ang tingin nila dito sa ginagawang ito ng ICC, paglabag sa ating soberanya. Yan yung kanilang linya paulit-ulit ang mga DDS niyan, na tayo ay nilalabag ang ating soberanya, independence. Kasi daw dapat hindi nakikialam ang dayuhan dahil hindi naman daw na tayo member. Yan yung sinasabi nila Hindi naman daw tayo member na ng ICC kasi nag-withdraw na tayo. Kaya ang ginagawa daw sa atin ng ICC, nilalabag na ang ating soberanya, hindi naman daw na tayo member. Kaya lang, nag-member tayo sa ICC, pumirma tayo sa Rome Statute, ni-ratify yan ng Senado natin. Anong nakalagay dyan sa Rome Statute na yan? Ibig sabihin diyan sa treaty na yan na pinirmahan natin. Nakalagay dyan, kapag nag-withdraw na tayo, yung isang bansa na miyembro, mayroon pa bang jurisdiction ang ICC? Yes, doon sa mga krimen at mga pangyayari na naganap nung member pa tayo. So kailan tayo member? 2011. Hanggang kailan tayo naging member? Actually, 2018 nag-withdraw si Duterte. Pero naging effective yan 2019. So,
yung mga nangyaring krimen na crimes against humanity mula 2011 na member pa tayo hanggang 2019 na hindi na tayo member, sakop pa yan ng ICC. Nakalagay yan doon sa provision ng ng Rome Statute. Kaya nga sa isang kaso sa Supreme Court, yung kaso ng Pangilinan versus Cayetano, sinabi na din diyan ng Korte Suprema, may jurisdiction ba ang ICC sa atin? Yes, doon sa mga krimen na nangyari nung member pa tayo. At kailan yon? 2011 to 2019. Yan yung saklaw ngayon ng mga kaso nila Duterte, 2011 to 2019. Yung mga nangyari nung 2019, 2020, 21, 22, mayroon pang mga nangyari dyan na pagpatay pero hindi na saklaw yan. Kasi hindi na tayo member niyan. Pero yung member pa tayo, saklaw yan. Kaya, anong sinasabing parang hindi tayo, wala na tayong soberanya, hindi rin nirespeto. Pumirma tayo sa kasunduan na yan, yung treaty na yan, yung Rome Statute. Dapat sumunod tayo diyan. Anong nakalagay diyan? Pwede ka bang mag-withdraw kung ayaw mo na? Yes. Paano yung pag-withdraw mo? Yung mga nangyari nung panahong member pa tayo, yung mga crimes against humanity, sakop pa yan ng ICC. Yan yun. Kaya, akala naman kasi nila Topacio dahil nag-withdraw na tayo ng 2019, ligtas na. Parang ligtas na sila Duterte, ligtas na sila Bato. Hindi. Nandyan yan sa Rome Statute. Kaya ano namang sinasabi ni Topacio na handa daw silang labanan ang ipaglaban ang ating soberanya, ang ating kalayaan. Wow. Akala mo naman biglang naging ipaglalaban daw ang ating kalayaan. Wow. Wag nyo nga kami, lahat daw ng kanilang pwersa, ano ba 'yon? Ay gagamitin nila. Sus, hindi nyo nga napigilan yung pag-aresto kay Duterte. Yan na yung pinaka-leader nyo, Tatay Digong nyo yan. Ito pa kayang kila Bato, kila Bongo. Kung hindi nyo napigilan, wala kayong nagawa nung panahon ni Duterte, ni Digong. Siya mismo ang pinaka-leader nyo ng mga DDS. Lalo pa ngayon. Wala pa namang linalabas na desisyon ng Korte Suprema. Kung may nilabas ng desisyon ng Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, mali yung ginawa kay Duterte, dapat tinurn over muna sa lokal na korte. Okay yun. Pero wala naman Wala pa namang pronouncement ang Korte Suprema kung mali nga talaga yung ginawa kay Duterte. Kaya sabi ni Yussi Claire Castro, hanggat wala pa yung desisyon ng Korte Suprema, kung ano ang ginawa kay Duterte, yun pa rin ang gagawin ngayon. At saka, yung issue na yan ng parang hindi na tayo malaya. Kasi bakit naman daw sa ibang bansa lilitisin yung mga kaso ni Duterte at ng mga co-perpetrators? Crimes against humanity yan mabibigat na krimen yan. Hindi naman yan simpleng murder lang or homicide na ilang tao lang. Kung mga yan, tulad lang nung Ampatuan Massacre, 52 ang napatay, pwede pa. Pero ito, hindi na ang tinanggap ng pulis na bilang 6,000. Sabi ng mga human rights groups, 25,000 to 35,000. Imagine niyo yung bilang na yan. Crimes against humanity na yan. International humanitarian law na ang pinag-uusapan dito. At tayo, hindi naman tayo, lahat naman ng mga bansa sa mundo, hindi naman nagsasarili yan. Part tayo ng United Nations. Part tayo ng mga komunidad ng mga bansa, Community of Nations. Kaya, pag mga ganitong krimen na, ang mga pinatay ay grabe na, sistematiko na, malawakang pagpatay, systematic, planado, coordinated, hindi na yan simpleng murder lang. Crimes against humanity na. Krimen laban sa sangkatauhan. At pagkaganyan, ICC na yan. Mabuti nga mayroong ICC. Kung walang ICC, mapapanagot ba sila Duterte? Mabuti nga ngayon, hindi umuubra dyan sa ICC ang mga impluensya, politika, wala. Kaya, salamat nga at may ICC. Kung walang ICC, napakahirap mapanagot itong
sila Duterte, sila Bato, diyan sa mga ginawa nilang pagpatay nung panahon ng kanilang administrasyon. No, kaya ano naman 'tong sinasabi ni Topacio, ang yabang, handa daw silang labanan, ano? Eh, paano mo lalabanan, hindi niyo nga naipagtanggol si Duterte. Nung inaaresto si Duterte wala naman kayong nagawa. Yabang naman ito ni Topacio, eh. Okey, magandang araw mga kabunyog, mga kabayan, mabuhay po tayo.